Ang 14th century ay para sa buong mundo at sa relasyon nito sa England ay isang siglo ng social turmoil, puno ng sakuna, taggutom at unprecedented desire para sa social mobility. Sa pagtatapos ng 1300s, ang long-standing system ng serfdom na dating core ng English socio-economic at class relations ay nagsimula ng mag-deteriorate. Ang key turning point ay ang Black Death noong 1348 na siyang nagpayanig sa English society. Kaya naman, kapag titignan mo ang 14th century, hati ito sa dalawa, ang plague, ang divider. Pero ano nga ba ang buhay noon sa 14th century England? Bago ang plague, ang buhay ng mga peasant sa England ay nanatiling stagnant o walang pagbabago sa loob ng ilang daang taon. Ang medical technology at iba pang aspeto ay mabagal ang improvement at ang mga sakuna tulad ng Black Death mismo ay nakikita bilang diving punishment sa halip na isang biological cause. Noong taong 1200s, ang populasyon ng England ay biglang lumobo na sa pagpasok ng 1400s ay nasa 5 million na sila. Ang increase na yon ay dahil na rin sa prosperity ng agricultural economy ng England na bumuo sa napaka-rural na ripunan, sanhi ng adoption ng crop rotation techniques. Dahil doon, nagtaas ang bilang ng mga syudad. Bagamat ang ilan ay maliliit lamang gaya ng Norwich na nasa 5,000 inhabitants lang, habang ang mga malalaking syudad tulad ng London ay nasa 40,000 ang populasyon. Ibig sabihin nun ay hindi na lang puro agricultural ang nagpapatakbo ng lipunan. Ang ibang propesyon tulad ng exportation ng wool at cloth ay pwede na ring i-pursue. Ang simbahan din ay prevalent forces ng mga oras na yon dahil ang England ay Christian pa at malaking epekto yon sa buhay ng mga peasant. Ang isang peasant ay may obligasyon na magbayad ng tax na tinatawag nilang tithe sa simbahan, parang offering sa ngayon. At yun ay ang 10% ng value ng lupa na sinasaka ng isang peasant. Nung mga oras na yun, kung saan ang mga peasants ay talagang hirap sa buhay, marami ang ayaw dyan sa tax. Pero hindi nila makontra dahil sa religious nature nito. Totoo naman, ang majority ng populasyon ay hindi maintindihan ng mga salitang sinasabi mula sa Bible study tuwing linggo dahil hindi ito ginagamitan ng mga vernacular at malaking populasyon ng lower class ay English lamang ang sinasalita. Karamihan ay illiterate, ibig sabihin ang independent religious practice ay mahirap at ang pagkakaroon ng libro ay walang saysay dahil hindi rin naman nila maiintindihan tapos ang mahal pa. Sa oras na yon, ang pagkakaroon ng libro ay isang testament ng yaman, pati na rin ng intellectual endeavor. Sobrang mamahal ng mga libro noon, lalo na at ang printing press ay naimbento lamang noong 1440 at madalas na sinasamahan pa ito ng alahas na nagsisignify sa yaman ng may-ari. Pero kahit na ang buhay para sa isang 14th century commoner na magkaroon lang ng pangit na ani, life and death na ang haharapin. May oras pa rin para sa libangan gaya ng pagsusugal, dice, games at chess. Meron ding mga inns nung sumikat noong 12th at 13th century nagpataas ng bilang sa bansa kung saan ang mga common folk may oportunidad na makapag-relax at makipagkwentuhan sa isa't isa. Ang mismong mga hobbies nila nung mga oras na yun hindi na natukoy talaga dahil sa kawalan na rin ng credible na primary source dahil nga sobrang taas ng illiteracy rate noon at kung meron mang magsusulat nabulok lang ang mga pinagsulatan nila. Pero ang 14th century ay tinutukoy hindi sa unang bahagi nito o sa continuation ng pre-existing societal norms, pero sa matinding pagbabago na ganap noon at bilang resulta ng Black Death taong 1347 hanggang 1351. Sa England, halos kalahati ng populasyon ang namatay dahil sa Black Death. Oo, hindi ito magandang bagay syempre, pero ang pagbaba ng populasyon ay nagresulta ng pag-boom ng social mobility at naging marka ng simula ng pagtatapos ng late stage feudalism. Ang rason doon ay napakasimple lamang dahil sa pagbaba ng populasyon,
lalo na sa peasant class na hindi nagawang maprotektahan ng sarili nila, ay nangangahulugan na may rason na ang mga lords para mabahala tungkol sa pag-employ ng sapat na trabahador para mag-survive. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng England, ang working class ay nagkaroon ng kapangyarihan para mag-demand sa kanilang mga lords at nagbigay ng incentives ang mga lords sa mga trabahador para mapanatili ito sa kanila at hindi na lumipat sa ibang lords. Ang tinutukoy natin parang mga Don style, yung mga mayayaman na mga individual. Tila naging era to patungo sa kapitalismo na hanggang ngayon iparty tayo dahil wala nang surplus ng mga trabahador na tatanggap ng anumang trabaho na magpa-facilitate ng kanilang survival. Pero ang economic grievances ay malayo pa sa pagtatapos. Nung period na yon, hanggang 1453, ang 100 Years' War sa pagitan ng France at England ay nagaganap pa rin. Naging dahilan din yon kaya tumaas ang tax na nagpagalit sa mga peasants na halos wala nang kinikita tapos kakaltasan pa para sa digmaan na halos hindi naman sila naaapektuhan. May downside din economically ang plague. Bilang sagot sa kaguluhan, nagpasa ng ordinansa ng mga laborers ang English Parliament noong 1349 at ang Statute of Laborers 2 taon makalipas na nagtangkang ayusin ang fixed wages sa pre-plague levels at ginawang illegal ang anumang pagtatangka na sirain ng kontrata o pagtanggi sa pagtatrabaho. Pinasa din ng gobyernong isang statute tungkol sa diet at apparel noong 1363 na isang batas na ang purpose ay pigilan ng mga peasants na gamitin ang kanilang dagdag sweldo pambili ng mga mamahaling bagay. Bagamat unenforceable naman ito, naging marka to sa unang shift sa attitude ng gobyerno sa buhay ng mga commoners. Ang matinding limitasyon na ito na isang magandang economic opportunity sana para sa mga peasants ay syempre nagresulta sa riot. At yun nga, May 1381, nagsimula ang Peasants' Revolt. Nakita na lang ng English government ang sarili na nasa isang sitwasyon na wala nang panalo. Ang mayayaman ay may pera pambayad pero nakakalusot naman at ang may hirap ay walang lusot pero wala rin namang maibigay. Ang third tax implementation noong 1381 ang naging huling straw sa pagsasanhi ng rebelyon. Halos 1,500 katao ang nagmarcha patungong London at nag-coincide din sa ibang rebelyon sa North at West England. Habang hindi naman nagtagumpay ang revolt, na-recognize ang radicality nito at nagresulta sa hindi na paggamit muli ng poll tax. So overall, ang buhay ng mga peasants noong 14th century ay sobrang hirap na mas mahirap pa sa inaakala natin. Habang nag-improve naman ang buhay nila sa pagtatapos ng Black Death, halos kalahati naman sa kanilang namatay dahil doon para matamasa sana ang pagbabago. Maliban sa economic opportunity, halos karamihan ay hindi naman nagbago dahil sa ang mga hobbies, uri ng trabaho, religious obligations at daily customs ay ganun pa rin naman sa loob ng time period. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!